pray. Let's bow down our heads. Let's pray. God, we thank you, Lord, for this day. Every day is a blessing, Lord. And we are really thankful that we are here in this place. There's a special reason for us, Lord. You have prepared something for us, Lord, for our lives, Lord. Today, Lord, malinis ko ako namin yun. And I pray, God, that you will open our hearts and minds regarding TBI. Kung ano po yung nuts and bolts of the business. Guide the speakers who will speak, Lord, and let us enjoy, Lord, this day. We thank you. In Jesus' name, amen. Po, ay pray mo po. Hey. Hey. Ha? Or mamaya na lang po. Nilalamig po ba kayo, ma? Gusto niyo ba ng kaya? Okay, so yun po. Meron po kami ditong greeting eh. Alam mo ba yun? Good morning, yan. Okay, so good morning po sa inyo lahat. Good morning! Alam namin natin yung kung bakit po tayo dito. Pero bago po yun, for those people na hindi po kilala, I will just make a short testimony. So my name, ako po si Vince Pascaso, I am 29 years old. And dati po ako hotelier by profession. Bakit po ako napunta dito? Because of a friend. May nagkwento lang po sa akin to. And I'm very thankful na kunento niyo po sa akin to. Yung tungkol po sa, parang kasi sa atin dito, members na. Members na po ba tayo lahat? Lahat po ba? Kayo po member na po kayo? Gusto niyo pong mag-member na? Yes, of course. Okay. Kaya po kayo na dito. Anyway, ito po. Okay? Nagagamit din bakasyon. Okay, so ito po. Nagamit po namin yung aming pong package, yung bonus package po natin. Yun po yung one of the, meron po sa ating pong business, yung bonus package na incentive. So what we did is, nag-book po kami sa Berjaya Hotel. It's a 4-star hotel in Makati, Avenue. Babayaran po namin for this stay. Ang kanyang pong published rate is around 21,000 pesos for this stay. Ang binayaran lang po namin, since bonus package po yung ginamit po namin, 6,000 pesos. Pwede na po ba yun? Sulit na. Sulit na po. Okay? So yan po. May benzin pa. O, di ba? Hindi. Ang ginawa ko lang po, pinaprint lang po namin yung book certificate, yung confirmation. Pinakita lang po namin sa receptionist and then that's it. Every day po, meron po kaming breakfast buffet. Lahat po ng basic services na binibigay po sa mga hotel guests, binigay po sa atin. Okay? Then yung pangalaw po namin vacation, ginamit po namin siya sa A-Venue Hotel. Ito po yung itsura. Okay? So, A-Venue Hotel, 4-star hotel din po yun, along Makati Ave. Nagamit po namin siya during the New Year season. Peak season po siya. Ang babayaran po namin is around dapat 3 days stay is around 16,000 pesos. Ang binayaran lang po namin is 2,400 pesos. Sulit po ba? Kapag sulit. At ang kagandang po niya, nag-book po kami niyan December 9. Medyo late na. Okay, kasi nung tinignan po namin doon sa website mismo ng hotel, fully book na po siya. Pero nung binook po siya using the TBI website, nakapag-book po tayo. Okay? So, yun po yung kwarto po namin. So, may mini kitchen siya, tapos kasama po yung parents ko. And ang kagandahan po dyan, sinulit po namin. Bakit po? Yan, marami kami. So, talagang sinulit po namin. No? So, in terms of package, nagagamit po siya. Now, business trip pag-usapan po natin. Nagagamit po ba, na-enjoy po ba natin yung benefits becoming associate here in TBI? Nagagamit po siya. This is our website. Meron po tayong address bar. May address bar naman po. And ito po yung website namin. Ang pangalan po kay Jill Bernardo. Siya po yun. Ito po, no? Yung asawa ko po. Okay? So, nag-member po kami September 10. May date naman po. I just want to be transparent po sa inyo para po makita nyo. Dinocument ko po siya nung sumali ito. Bakit ko siya dinocument nung sa time na hindi pa ako, wala pa nangyayari? Kaka-join ko pala, tama? Hindi ko alam kung may mangyayari, tama ba? Pero alam mo ba, sa loob-loob ko, alam ko merong magandang mangyari. Kaya even before na nag-start po kami dito, dinocument ko na siya. September 10. Okay? 4 months pa lang po kami. This is our website. Meron po tayong tinatawag na genealogy. Tulinig ko lang po yung genealogy, then tulinig ko lang po yung view board. Okay? Nakita ko lang po yung board. So, dito po, matitrace nyo po yung board nyo. Okay? This is our board. Ang pangalan po namin, jetsetter_1. We don't use real names for confidentiality purposes. Okay? So, isang account. Now, sabi po ng system, di ba kailangan mo ng dalawang i-invite para mabilis kang i-angat ng system? Tama?
Sabi ko gano'n, more than 2 ang ma-invite ko dito. Kasi marami akong kilala. So what I did, nag-invest ulit ako ng 2. Bumili ako ng 2 pang bakasyon para yung una ko account meron ng 2. Saka na lang ako nag-invite ng mga kilala ko. So initially, I invited 4 of my friends. So ano po nangyari? Nasa level 1 po kami. Nasa ilalim po kami ng traveler board. Nung after 9 days, September 19, okay, nag-top na po siya ng traveler board. So ang nangyari po yan, 2 weeks upon joining, yung September 10, umexit po yan, earning our first 30,000 pesos. Span of 1.5 months, umexit po yung tatlo namin accounts, earning us, 90,000 pesos in total. Okay? Sa first timers po, 1.5 months, kikita ka 90,000 pesos. Pwede na. Pwede na ba yun? Pwede na. Okay? So ito po. Ano ko na lang po, fast forward ko na lang po. Noong November 9, okay? Ito po yung aming pong itsura ng board po namin. November 9. Okay? This is our account. Jet Setter 1, Jet Setter 2, and Jet Setter 3. Nakikita niyo po ba? Nasa ilalim. So meaning to say, 3 accounts po namin pwede umexit ng Express board ng 450. Yes. Kasi yun naman po ang sinasabi ng sistema. Okay? Now, ito po yung nangyari. Yung September, wala. Yan. Yung November 9 po kanina, this is November 14. So 5 days later. 5 days later, mga na po siya ng top of the board ng Express board. Okay? Advance ko na po sa inyo. Okay? Ito po, November 30. So 16 days later, ito po. Yan na po yung sura po ng board namin ng November 30. Ilan na lang po ang kulang na slot? Isa na lang. Ito po yung magpupuno. Okay? Ano po yung mga kulay blue? Yan po yung mga accounts sa top na po ng traveler board. Qualified na po umexit ng traveler board. Pag ano po yung board nila, pupunuin po yung isang slot. More than 10 accounts po yan. Okay? Actually po, noong November 30, umexit na po yan. Earning our first 450,000 pesos. Paano naman natin, no? So, 2.5 months. Ito po, tanongin ko kayo mga first timer. After 2.5 months, kikita ka $500,000. Pwede na? Pwede ba yan? Pwede na mo bang pangkape? Pwede. Okay? So, intindi ko. No? So, dito sa TPI, yung opportunity for you to earn massive, matindi rin. Okay? So, di ba po, nagre-revolve? Okay? Nung umexit po yun, bumalik ulit sa ilalim. Nandiyan po siya sa ilalim. Okay? Yung Jet Setter 1. Nakita niyo po ba? Yan po, no? Di ba po, meron po akong 3 accounts. Okay? Ano po nangyari po ito sa 2 pang accounts? Jet Setter 2 and 3. Ito po siya ngayon. No? So, yung Jet Setter 2, ito po. Top na rin po ng Express board. Ilan po yung pula? 2. Ilan po magpupuno? Tansang po dyan? Wednesday? Tansang po dyan? Kung sipag-sipakin po, next week, exit na po yan. Hindi, no? So, yung pangatlo namin, nasan po? Jet Setter 3. Okay? Ito pa, Jet Setter 3. Di ba, tatlo po yung akang po namin. Yung pangatlo, nasan po? Top team po ng Express board. Ilan po yung kulang? 2 din. Ito po yung magpupuno. Tansok po dyan. Exit po yan. Wednesday. So, we need to say that, dalawang accounts pwede umexit ng Express board. This month, pwede tayo kumita ng kulang-kulang 1 million. Of course, pwede po yun. Kung nangyari po sa akin, pwede din mangyari sa'yo. Bakit po? Dito po sa TBI, pag sumali ka, there's no way but to exit the Express board. Tama po ba yun? Diba? So, parang natin. Okay? So, ito po ay resulta po ng trabaho. Okay? Of course, hindi ko naman po sasabihin sa inyo na naglagay lang ako, tapos bigla na lang gumano eh. Meron po itong ginagawang trabaho. Sinabihan na po tayo ng upline, sabi ko ng upline, Vince, trabaho ka lang. Umusap lang tayo ng tao. Eh, yun na po yung trabaho natin, umusap ng tao. Umusap lang po tayo ng tao, ganyan na po nangyari. Pag ito, tatapatan mo ng trabaho, kung ano nangyari sa atin, kaya mo higit na. Okay? So, ang pag-uusapan po natin ngayon is, napaka-importante, no? So, mag-i-start po tayo regarding po sa ating website. Kailan po pa tayo dito may website na? Okay? Di ba wala pa?
Okay? Yung iba ho, meron na. Pag-usapan po natin kung ano po yung ating gagawin pag tayo po yung first timer. Okay? Wait lang po ha. Okay, doon po sa mga new members, ito po yung guidance po natin. We will, pwede po natin siya kopyahin. Kung meron po kayong flash drive, pwede po natin siya kopyahin. After na lang po. Okay, so, tawagin ko po yung mag-represent po ng ating pong guidelines. Tawagin ko po si Jill Bernardo. Good morning po. Good morning. Bali ngayon po, you have the website. So, kung pala dito yung mga first timers o yung mga welcome po sa inyo. And sa ngayon po, siyempre wala po kayong website ngayon, pero makaka-relate din po kayo. Magkakaroon din po kayo later on. So mga mamaya, magkakaroon na sila ng website. Welcome aboard po. So yan. So ngayon po, kailangan po kasi natin, bilang new members, kailangan po natin ma-equip kung ano po yung kailangan natin unang gagawin pag tayo po ay nag-member. Kasi meron po tayong mga kailangan pong i-verify sa account natin, kailangan gawin para mas maintindihan po natin yung ating negosyo. So unang-una po, ito po ay step by step. Bali nahahati po ito sa 4 na parts. So unang-una po is make a transaction password. So pagbukas na pagbukas po lang ng ating website, ito po yung unang gagawin natin. For example, ito na po kasi yung ating kunyari, direct po natin dun sa URL address www.tbixpress.com. So magre-reflect na po yan. And then punta po tayo sa member login. So ayan, click member login, ilagay niyo po yung inyong username. Kung ano po yung napili niyo username. Kung medyo nalilito po kayo sa username, magtanong po kayo sa tao kung nag-invite sa inyo. And then the password, default pa po yan. So sa group po ni Ronnie, ano po yung default password? Wisdom. Ayan, so small letters. And then after po niyan, automatic yung magre-reflect sa inyong website itong ganito pong page. Ayan. So ngayon po, yung transaction password po pala is different from login password. Yung kanina po yung default, di ba? Mapapalitan po yun, pero later on pa lang po. Yung login password, kailangan po yun para kung sa Facebook maglalagin ka. Yun po yun. Yung transaction password, kailangan po naman to parang security po ng bilang members po natin. In every transaction, makaka-relate po kayong pag-book, hinihingi po lagi ang transaction password. So ngayon po, you have to create a strong transaction password para rin po sa ating production. So mas maganda po kung combination po yan ng numbers at ng letters. So ayan, maglagay lang po kayo nan and then confirm transaction password, i-type nyo lang, and then select po yung mga security questions. And then, click submit. And then after po yan, under approval po yan. 24 to 48 hours, i-verify na po yan ang transaction password pala, ay agad yan, i-verified agad, okay agad yan. And then successfully change signature agad. And then step 2, you have to change the login password na. From default password to new password na. So, ganun pa rin po, member login, and then username, and then yung password nyo, which is yung luma nyo pa rin, which is wisdom. And then, ayan, ito na po yung itsura ng homepage nyo. And then after nun, click profile. So, sa may left side, so unang-unang bahagi po, profile. And then, click change password. So, ano naman po siya eh. Tawag dito, obvious naman po siya, makikita nyo rin talaga. And then, change password. And then, kung mapapansin nyo po dito, sa under po ng change password, hinihingi po agad yung transaction password. So, ibig sabihin lang po nun, sobrang kailangan po lagi nyo po matandaan yung transaction password. Mas maganda po isulat nyo po, or yung talagang dati nyo pong password para hindi nyo kalimutan. So, pag tinype nyo po yung transaction password, and then i-click nyo po yung validate. Ayan. So, mag-aan na po siya. Kailangan nyo na i-type yung old login password, and then, ano po yun, automatic po na mag-aan na po siya, mag-read na, ganyan na po yung page. And then, old login password, and then yung bago nyo na po, and then, i-click nyo po yung change password. And then, after po nun, yung verification code,
isa-send po yun sa inyong email. So pag ganito po, simultaneously, open nyo po kailangan yung email address nyo po. And then kung makikita nyo po doon, under TDI Express Code Verification, ganyan po ang itsura niya. Medyo mahaba po siya, numbers and letters din. Ika-copy nyo lang din po yun, and then ipi-paste, and then click submit. And then ang magre-reflect parang dun sa transaction password din, your login password has been successfully changed. So, automatic na rin po. Yun yung yung first step po, create transaction password. And then second step, i-change po yung login password. And, so dito po, magpo-confirm po rin po sa through letter po sa email nyo na napalitan nyo po yung password. Pangatlo naman po yung verify yung account. So, bakit po kailangan i-verify yung account? Unang-una po, hindi po tayo makakapag-book agad-agad kung hindi po verify the account. Don't worry naman po, mabilis naman po magpa-verify ng account, 24-day hours. And then second, hindi po, kunyari, na-receive nyo na po yung inyong commission. Hindi nyo po yung commission kapag hindi po verify the account. So, una pa lang po, as members, and magkakaroon po kayo ng mga members, kailangan po natin ituro rin po agad yun para po makuha rin po agad nila yung bonus package kung gusto na nilang gamitin yung sa pagbubuk po. And then, verifying your account, kailangan po natin i-prepare po natin itong dalawang bagay po na ito. Number one, any government ID. For example po, SSN, voter's license, driver's license. And number two, proof of billing. Nakalagay po dito, may note po dito na pag hindi na po natin kailangan mag-submit ng proof billing kapag driver's license po yun or TIN ID. Kasi ang kailangan po makita po dito ng TDI, yung address po na magre-reflect dun sa profile na sinend po ninyo sa amin. Di ba nag-send po kayo ng information form? Yung address po na dapat mag-reflect po dun sa ID na meron kayo. Driver's license or TIN ID sa BIR po. Kasi may birthday dito. So, yun po yun. Pero kapag wala po kayong driver's license or TIN ID, kailangan pa rin nyo po magsabit ng proof billing. For example, Meralco, tapos yung Sanawas, or yung mga credit card na medyo updated. Yun naman yung 2005 pa. Yung mga 3 months ago pa po na. And then, paano po mag-verify na account? Ganun pa rin po, member login, and then username, tapos yung password nyo na po. And then, click profile again, and then under naman po sa status. Click nyo po yung status, and then yan po yung magiging itsura niya. Kung makikita nyo po, account status nyo sa ngayon, hindi nyo pa po na-verify, nakalagay po color red unverified. So, choose file. So, kailangan nyo po ipascan yung IDs mo and proof billing. Choose file, and then ilagay nyo lang po, for example, number 2, don't type what kind of ID. For example, driver's license. And then, sa second part po, yung sa naman po natin, proof billing. And then, ganun din po yung description, for example, Meralco. Yung sinabi ko kanina, hindi kailangan ng proof billing kapag nagpasa tayo ng driver's license or TIN ID. Kailangan nyo na lang pong i-click yung ayan, address proof, same as photo ID proof. I-click nyo po yan pag hindi na po kailangan ng proof billing. And then, click na yung upload. And then, nakalagay po dyan, under approval. So, 24 to 48 hours, we'll verify yung account. So, ito po, kailangan po natin mag-imply. Minsan po, talagang mas mabilis pa sa 24 hours. Ayan. Kapag okay na po siya, kailangan na makikita niyo po, your account has been verified. And may confirmation letter na naman na i-send sa inyong email. Ayan. And number 4 po, kailangan po natin i-encode yung bank details. Lalong-lalo na kung i-encash na po siya. Hindi niyo po siya i-turn into a voucher. So, dito naman po ang kailangan nyo, number 1, bank certificate or cancel check. And number 2, TIN ID with picture. So, kailangan po talagang yung dalawang yan. And then po, kapag hindi pa po verified yung account natin, kaya nauna po yung step 3, hindi rin po kayo pwedeng makapag-encode ng bank details. Ayan. So, ganun pa rin po, member login, and then username, tapos password. And then dito naman po, under financial manager, dito sa left side, so third part po, financial manager, and then click niyo po yung virtual bank. So, pag click niyo po ng virtual bank, ilalagay niyo po yung transaction password. Pansin niyo po laging, kapag may security purposes, laging hinihingi yung transaction password. And then, lagay niyo po yung transaction password, and then, request payout. Lalabas naman po yung request payout, and then lalagay nyo na naman yung transaction password. So, double protection po siya when it comes down na sa encoding ng bank detail. And then,
Ayan. Nakalagay po doon, wire transfer under na request payout. I-click niyo po yung click here. Diyan niyo na po i-encode yung mga bank details nyo. For example, kung makikita niyo dyan, makikita niyo agad yung account name and then yung username. Then after yung bank name, branch, account number, SWIFT code, malalaman lang po yung sa branch niyo po, sa bank niyo po. Then TIN number, kailangan po talaga natin ang TIN number. And then, kailangan rin po syempre, ipascan niyo na po yung IDs nyo. And then yung bank certificate. Kailangan po yung bank certificate medyo, 3 months ago rin po. Mas latest. Or yung cancel check. And then browse. Ganun din po, Tapos upload na po and then submit bank detail. Kapag okay na po siya, ganyan na itsura niya. Pero under approval. Yung, kung makikita nyo, account status nyo, yung kanina nating diniscuss yung step 3, verified. Pero yung bank verification status, under approval pa lang siya. So, ganun pa rin po yan, 24 to 48 hours yung waiting period. Tapos, pag ine-encash naman po yung mga 3 days po. Yung mga nakapag-encash na po dito, mga 3 days po nila Pero dapat po, kailangan mo nang ma-verify bank-to-bank, EBI, and then yung bank natin. Kung tayo talaga yung yun. So, may talagang security. Kung tayo. So, ngayon naman po, mag-proceed naman po tayo dun sa pagbubook po. Siyempre, gusto nating